Suportado ng mga kongresista ang bagong Pilipinas Bill na ipinapanukala ngayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ito ay matapos si anunsyo ni House Deputy Secretary General Sofonias Ponyong Gabonada Jr. sa unang araw ng bagong Pilipinas Servicio Fair o BPSF Agency Summit 2024 sa Pasay City. Sa ilalim ng panukalang batas na ito, layong magtayo ng mga bagong Pilipinas Serbisyo at Tulong Centers sa mga barangay sa lahat ng lalawigan sa bansa. Kaugnay nito, sa naganap na media conference sa Kongreso nitong Martes, ilan sa mga mambabatas ang sang-ayon at nagbigay ng kanilang saloobin sa panukala, partikular ang mga planong pagpapatayo ng centers. Maganda po yun kasi halimbawa po sa bawat probinsya, imbis na lilipat-lipat pa yung mga tao na yung DSWD nasa isang bayan, yung DOLE nasa kabilang bayan, magkakaroon na po nung ganong one-stop shop. At bihira po natin yun makita sa kasalukuyan na mamamasahe pa yung ating mga kababayan sa iba't ibang lugar para lang po makahingi ng tulong. Samantala, gaya ng sinabing plano ni Gabonada, mungkahi rin ni House Committee on Bases Conversion Chairman at Zambales 1st District Representative Jefferson J. Conghun na importanteng magkaroon ng pag-uusap o ugnayan sa pagitan ng mga departamento upang ang mga serbisyo ay maging epektibo, mabilis at malaman kung ano ang tunay na pangangailangan ng mga mamamayan. Sang-ayon naman dito si Tingog Party List Representative Jude Asidre dahil natutulungan umano sila ng caravan na ito na makita at malaman ang mga programa ng gobyerno. Sakaling may sa batas ito, kumpiyansa ang mga mambabatas na magkaroon ng konkretong pagkakaisa ang bawat kagawaran at ahensya ng gobyerno upang epektibong matugunan ang mga suliranin at makapagbigay ng serbisyo at pangangailangan sa mga mamamayan. Dagdag pa rito, diing pahayag ni Gabonada na sakaling ito ay maaprubahan, matitiyak ang pagkakaroon ng sapat na pondo at tamang implementasyon ng programa. Sa kasalukuyan, nasa 21 probinsya na ang naikutan at naserbisyohan ng BPSF Caravan at magpapatuloy pa ito para tugunan ang mga pangangailangan ng natitirang lugar. Susunod sa Caravan ay ang probinsya ng Batangas, Cavite at Pangasinan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.